guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. King of Swords in reverse. Queen of Wands. Oh. My person na hopeful, positive, inspired, na mag-take ng action sa'yo, na i-pursue ka. Kasi hindi niya makontrol, hindi niya mapigilan yung emotion niya towards you. Hindi na siya restricted. Kung nakita niyo to, parang may ano pa dito, may gagambaw. Hindi na siya restricted. Yung hindi siya restricted eh. Hindi na siya kontrolado. Yung term dyan, kontrolado. Na-dominate. Hindi na siya na-dominate. Hindi na siya na-dominate. Yes, hindi na siya na-dominate. Lalo na yung mind niya. Yun kasi ang number one na way ng enemy para kontrolin yung isang tao. Yung manipulahin yung isip. I-dominate yung isipan, kontrolin yung isipan, gano'n. So, hindi na siya ma-dominate, no? Hindi na siya mapigilan, hindi na siya mahadlangan, no? Hindi na siya limitado yung pwede niyang gawin. Hindi na bawal na gumawa siya ng move towards you. O wala nang makapag bawal sa kanya, wala nang makapag-hinder sa kanya, wala nang limitation sa kaya niyang gawin, wala nang naglilimit na i-pursue ka. Ano pa ang energy ng person na yan. Doon ka na, no? Oh, may offer talaga siya sa'yo, guys. Cup of love. O driven na mag-offer ng cup of love niya. Very positive pa ngayon. King of Pentacles. May pera to. O stable and secured financially. O may asset na to. Mayaman. Pera, good provider, responsible person, mga ganyan, lalo na financially, reliable, sensual, kasi King of Pentacles. Ano ang in-embody mo energy ngayon? Yan, sa energy mo lang yan, lumabas na energy ng person mo. Parang upright ba to? Parang palang pa. Nine of Swords. Upright ba yung Nine of Swords na yun? Three of Swords. Parang naka-experience ka ng anxiety right now. Anxiety. Yeah. Ayan ang na-experience mo yan. Anxiety. Stress. May problema ka. You have fears. Gano'n na may anxiety. Yes, you have fears. Gano'n na naka-experience ng anxiety. Why? May gumagawa ng deceit sa'yo, kaya ganyan? Wala naman. Phobia. Nagka-phobia ka. Baka nagka-phobia ka kasi. Kaya naka-experience ka nito. Yan. Ano pa ang about sa'yo?
The Green Man. Masiyahin ka na klase ng tao eh. Parang joyful. You can be happy and enjoy life. Kahit sa simpleng, in a simple way. Or kahit na simple yung buhay mo. Para bang marunong ka makontento pati. And to enjoy a simple life like this. You love nature. You love color greens. Parang natural lang masiyahin ka. Hindi ka mahirap na pasiyahin. Hindi ka mahirap na pasiyahin. Di ba may mga tao na ang hirap nila pasiyahin? Kasi, bakit? Yung kung ano yung meron sa iba, kung ano yung sa iba, yun ang gusto nila. Hindi sila marunong makontento kung anong meron sila. Yung sa iba, yun ang pinag-initan nilang makuha na mapasa kanila. Ang nangyayari, afterlife, maimpyerno pa sila. Hindi na sila masaya sa buhay nila, frustrated, depressed. Dahil kung ano yung sa iba na makita nila, kung nagustuhan nila, gusto nila ang kinin eh. Gusto nila mapasa kanila. Ang nangyayari afterlife? Impyerno pang abutin nila. Sino may kagawan? Sila din. No? Pero ikaw, marunong ka makontento sa simple. You find happiness even in simple things. Madali kang pasiyahin. Yan ba ang nagustuhan sa'yo ni King of Pentacles? Yung madali kang pasiyahin? Kahit simpleng buhay. Kahit simple lang, madali kang sumaya. Hindi kagaya ng iba na, kasi tingnan nyo, simple. Hindi kagaya ng iba na, alam niyo mga gold digger, yung matunay na gold digger, kung tawagin na, hindi marunong makontento, ang hirap pasiyahin ng partner nila. Sabihin na natin ganun. Kasi mahirap mo silang pasiyahin eh. Ang gusto nila ay mga luxury things in life. Hindi sila masaya sa simpleng buhay. So, mahirap talaga silang pasiyahin. Meron naman na baliw na tao na siraulo na mahirap pasiyahin. Sasaya lang sila pagka nang-harm o nakikita nilang frustrated and problematic yung isang tao. Nagdurusa dahil sa gawa nila. Yun, anong mga baliw na siraulo. Hindi yung joke. Talagang may disorder ang mga ganong tao na masaya sila nakikita na nagdurusang iba. Lalo kung driven sila ng inggit and insecurities nila, na mga harm sila, gagawa ng deceit, evil, scheme, witchcraft. Dahil sa nainggit sila, na insecure sila, ay may depekto yung utak ng mga ganyang tao, guys. May disorder yun. Alam, may disorder. O kaya may psychotic disorder. Or any disorder. O they belong sa dark triad. Psychopathy. Narcissism. And sociopathy. Mga ganong disorder ba? Meron pa isa. Machiavellianism. Or Machiavellianism.
Ganon. Machiavellian ang tawag sa kanila. And yung tawag sa disorder ay Machiavellianism. Yan. Yan ay mga scammer. Yung Machiavellianism. Yan ang mga nagiging scammer. At magnanakaw din. Yan. So, search na lang kung ang ibig sabihin ng mga yan. Para mas maunawaan ninyo ng malawak. Kaso English siya guys, no? You can search it in Google. Sa Google, mahilig kayo magbasa ng English. Lalawak yung kaalaman ninyo dyan. Ano pa? Nagka-trauma or phobia ka kasi. Kaya, ayan, nakaka-experience ka ng anxiety. Phobia or trauma sa ginawa sa'yo ng iba na deceit and scheme. Hindi. Saan? Sa person mo? Baka sa person mo. Hindi eh. May ginawa sa'yo na something na evil. Something na evil. Yes, something na evil. Something na evil. Ano yung next na mangyayari sa buhay mo yan? There's a new beginning, a new cycle. Ano yung feelings ni King of Pentacles din? Willing na mag-effort sa'yo continuously. Or willing siyang magtrabaho para mag-provide yung needs mo. Needs ninyo, yeah. Para maibigay yung needs mo. Needs ninyo. Pag nagsama na kayo, o kung nagsasama na kayo. Pero I think hindi pa kayo nagsasama eh. Takot siya na i-message ka. Takot siya i-message ka kasi in reverse yung 8 of Wands dito. Pero willing siyang mag-put ng effort, hard work, and yung magtrabaho para i-provide yung needs mo. Yung needs ninyo. Ayan. Masipag to, for sure. Masipag yan sa work niya. A good provider nga eh. Kaso lang, may pagkamatakotin ito. Lalo na siguro yung sabihin yung feelings niya sa taong mahal niya. Mahal ka ba ni King of Pentacles? Hindi. Hindi ka niya mahal. Pero affectionate ba sa'yo si King of Pentacles na yan? Hindi. Nagkikare ba sa'yo si King of Pentacles? Oh, yun. Nagkikare siya sa'yo. Emotional ba siya sa'yo? Si King of Pentacles? Tingnan natin. Hindi. Hindi siya emotional sa'yo. Malapit ba ang loob sa'yo ni King of Pentacles? Tingnan ko lang. Oo, malapit ang loob niya sa'yo. Pwede ding magaan yung loob niya sa'yo. Ano yung iniisip ni King of Pentacles ngayon? Ang magsimula ng bubuo ng family. Ganon. Yeah. Clarified by 10 of Pentacles. May bahay. May lupa. Yun ang naisip niya ngayon. Ang bubuo na siya ng family niya. Sarili niyang pamilya.
Of course, with you. It's connected sa'yo. Kaya may offer. Passionate siya na mag-offer sa'yo. Positive pa. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Nantok na ako. Gusto niyang magkaroon ng equal give and take sa inyo. Ganon. O gusto niyang siya yung mag-provide sa iyo. Kasi King of Pentacles yung energy niya. O, willing siya mag-trabaho, to work hard just to provide your needs, to give you, ano yan, your needs, your wants, pwedeng ganun, your wants also. Yes, your wants also. Ano yung gusto mo? Good provider. Good provider. Para makarecover na din siya, no? Sa ano yan? Pag-alala. Baka nag-alala yan eh. Yeah, sa pag-alala. Pag-alala daw. Para matahimik na isipan niya. Pag nagkaroon na ng equal give and take sa inyo, pag nagsama na kayo, pag buo na kayo ng pamilya, hindi na nagwa-wonder yung isip niya, hindi na siya nag-aalala. Para makatulog na siya ng maayos, na mahimbing, para matiwasay na yung isipan niya, yung kalooban niya, para wala siyang problema, para hindi na siya nai-stress. Para hindi na bombarded yung isipan niya, para hindi na siya balisa. Yan. Bakit balisa? Nag-alala. Ano yung wish mo mag-grant? O maybe nag-grant na. Hindi ka na magawa ng deceit, scheme, na mga selfish and deceitful na mga tao, mga trickster. Hindi ka na magawa ng tricks ng iba. Deceit, mga pa-hide na mga ginagawa nila, mga katraiduran, mga ganun pati. Ano pa ang wish mo mag-grant? Ten of Cups in reverse and Three of Swords. Ma-heartbroken, may ma-heartbroken. Hindi. May ma-atakin sa puso. May atakin sa puso. Kasi Three of Swords. May atakin sa puso. Itong pamilya na ito. Na 10 of Cups o 10 of Chalices. Bakit? Witches tong pamilya na to. Witches sila. Para mamatay na. Para mamatay na. Deserve naman nila pagka ganyan. Para mamatay na. Matainggit sila sa'yo. Yung ganyan, pamilya. Nainggit sila sa'yo. Kaya sige sila pang atake. Always inspired, no? And excited na gumawa ng atake sa iyo. Kasi inspire sila ng inggit nila. Pag inatake sa puso yan, pag natigok, impyerno na. Impyerno, buti naman yan. Witch yan eh. Witches. So, ano mangyayari? Mamamatay yan? On the spot, pag inatake sa puso yung pamilya na yan. Upright ba to? Yeah.
mamatay on the spot pag inatake sa puso. Parang magkaroon ng heart attack. Parang ganun ba? Takayin sa puso. Witches yan. Sa pamilya yan. Hindi, siguro isa sa kanila yung gumagawa. O kung ilan sila sa pamilya nila, yun. Yun na yun. Matigok sila. Mamatay. Kampo na yun sila ng kadiliman. Tinakwil na yan sila ng God. Tinakwil na yan sila ng God. Yung mga ganyan, guys. Tinatakwil ng ganyan. Kumbaga, tatapo na nga sa impyerno eh. Mga ganyan. At doon na nga eh. Ang dami siguro doon sa impyerno ng mga witches. Oh. Doon na mamatay yung witches. Ay, syempre, doon sa impyerno lang eh. Witchy. Lalo kung madami ng pinruwisyo. Umiiral yung pagkaganin, pagkagitira, gitiro, mga ganyan. Ano pa ba expect ng mga ganyan? Kundi impyerno talaga kabuti ng mga yan. Ano pa? May kasabihan nga na. Yung mga mangkukulam, witches, at mambabarang, mga ganun ba. Yung buhay pa sila, nasusunog na yung kaluluwa nila sa impyerno. Kasi doon na nga, mapupunta yung kanilang kaluluwa. So bago pa nila pasukin yan, yung pangulam at pambabarang, ay alam na nila yan na doon mapupunta yung kaluluwa na sa impyerno. Maliban lang kung magmaang-maangan. Yun lang. Ay inuto yung sarili na hindi mapunta sa impyerno. Sige ka pang ulam, sige pang barang, mga ganun ba. Pero doon talaga yun nilalagay. Kahit sa Book of Enoch nakalagay na. Doon nilalagay ang mga witches sa impyerno. Basta ganun talaga yan. Alam naman ng lahat yan. Kaso lang, ang tao kasi matigas ang ulo ng iba dahil ang sinusunod nila, inggit, ganin, kasakiman. Yun ang pinapairal nila. So, it's their choice in life. Oh, ito heart attack to. Tapos, ang maligayang araw nila, ng pamilyang ito. Pag na heart attack, tigok on the spot. Ganun. Diretso sa impyerno. So, may experience na nila yung impyerno. Hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, hindi lang 100 years. Forever. So, yan. Yan na yung kapalit ng tawa nila. Yung fulfill sila. Na-enjoy nila yung pang-heart. Dahil sa inggit nila. Ayan. Kaya daw ito sa puso. Ano pa? Ang next na mangyari. Upright by the strength. Yeah. You and your person will build a strong bond. Close bond. Yung close kayong dalawa. You know. Na kung sino man sa inyo yung parang naging mailap, ay hindi na maging mailap pa. Or kung both of you ay naging mailap sa isa't isa, natakot sa isa't isa, hindi na matatakot kayo ngayon sa isa't isa. Ganon. Instead, you will build
a trust sa isa't isa, and a strong bond. So ano pa? The Siddhi. Saan ka titira? Saan kayo titira ng person? Malapit sa burol? Ganon? Ay, malapit sa burol o sa ilalim ng burol. Ganyan yung the Siddhi. Na merong mga fairies doon sa lugar na yon. Sa maburol o ilalim ng burol na place na may mga fairies doon sa lugar na yon. Sa yung mga Celtic, yung word na yan, it's a Celtic, or it's a, sa ano yan, sa ano yan, bandang Scotland yun eh. Yung sinerge ko ito, doon na Siddhi na word na yan. Ang meaning niya sa burol, o ilalim ng burol, basta sa mga burol, sa ilalim ng burol ata, nakatira, no? Yung the Siddhi na yan. So, ganun ang maging buhay ninyo. Doon kayo manirahan sa ilalim ng burol o sa mga burol na place na may mga fairies doon sa lugar na yan. Yan. Baka tutulungan kayo ng mga fairies. Tutulungan kayo ng mga fairies na mag-succeed. Maybe sa mga goals ninyo, sa ambitions ninyo. Message for you. Flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Anong next na move ni King of Pentacles sa'yo? Mag-reach out. Ayun na. O mag-offer ng cup of love. And paglalaban ka nito, ano pa ang next na move ni King of Pentacles towards you? Maliban dyan, mag-reach out para magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. New relationship. Gagawin to. Maliban sa pag-reach out, mag-offer ng cup of love. Para magkaroon na ng bagong relationship sa inyo, o magsimula ka ng relationship, o magsimula kayo na mag-umpisa na, no, sa buhay na magkasama. Ano yung maganda ka sa mga ganitong places, yung maburol sa Siddhi na to. Ganda yan. Pero kung ikaw yung klase ng tao na sosyal, gusto mo sa mga condo, building, luxurious things, no? Yung mga ganyang tao, ay hindi mo to magustuhan, mabuboring ka sa mga ganyang place. Pero kung ikaw yung klase ng tao na marunong makontento at masaya, no? Sumaya, o madali kang pasayahin, na hindi ka mahirap pasiyahin, ay pwede sa itong place na to. You will find contentment, peace, harmony, and balance. Kadalasan yung mga tao na like chosen one, gustong magantong place. Kasi they're in nature. Gusto pa nga ng mga chosen one, yung sa mga forest, sa mga woods. Kasi they feel more relaxed, calm, serene. Yan. Yan ang mga sign ng chosen one. And kadalasan ng mga chosen one, mga empathetic yan. May mga sign yan, guys. Search for
The signs, no? Kung chosen one ka. Sa mga chosen one, syempre, nasa side ng light. Ano gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles? Kantok mo eh. I bury myself in work to forget you. Kaya hardworking siya. Sinubsob niya yung sarili niya sa trabaho. Binaon sa trabaho. Pero yung meaning niya in Tagalog talaga, no, kay translate ay yung karaniwan na translation sa atin ay sinubsob niya o sinubsob niya yung sarili niya sa trabaho, no? Para makalimutan ka. Pero hindi ka niya makalimutan, no? Kahit na sinubsob niya yung sarili niya sa trabaho, ayan. As hardworking naman siya. May ganong tao guys na hardworking. Meron namang tamad talaga. Kaya maganda talaga yung hardworking. Yung naging partner mo. As well as ikaw din. Kasi hindi boring ang buhay mo kung masipag ka. Hindi ka useless. Di ba? Gumagana ka. Productive ka. And may pakinabang pag masipag ka. unless kung may naramdaman ka, edi talagang kailangan mong pahinga, di ba? Pero mas maganda yung masipag ka. May nagagawa ka. Hindi sayang ang energy mo. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles. King of Pentacles. Isa lang siguro eh. I know that I crossed the line with you. So, alam niya daw na nag-cross siya ng linya, ng line. O parang nag-cross ng boundary, yung mga ganito, no? I hope that you can forgive me one day. So, maasa siya na mapatawad mo siya one day. Walang araw, gano'n. Lalo na kung hindi kanya na kinontak. Lalo kung ghosting ka niya, o kung ano man yung kasalanan niya na umaasa siya ng patawad mo siya. Walang araw. Ayan. Ano naman ang hinihiling sa'yo ni King of Pentacles na yun? Asawahin ka. Kasi yes, yun ang gusto niya mangyari. Ang pumayag ka na asawahin. Na bubuo ka ng pamilya. Ha? Bakit? Ay, yung puta mo. Ha? Ano sa pinakamura? Hindi. Sila ko na. Okay. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles niya? What's with the Eight of Swords here? Siya ba yan? Hindi. Nagtagumpay siya na ma-restrict, mabind. May alam sa spiritual tungkol siya mo. Yung enemy niya, yung enemy niya. Yung enemy niya. Nagtagumpay daw siya na ma-restrict, mabind yung enemy niya. Yan siguro gumagawa ng deceit sa inyo yung dalawa. May namatay ba?
na gumagawa ng witchcraft sa'yo. May namatay ba ngayon? Meron. Meron namatay ngayon na gumawa ng witchcraft sa'yo. Pag namatay sila, impyerno ang punta nila. Isipin ng pamilya nila na hindi may impyerno. Yung pamilya nila namatay na witch. Diyan sila nagkakamali. At na-impyerno yan. Dahil ang mga ganyan ay sa impyerno talaga ang punta. Kaya, masakit, pero yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Dahil may hustisya. May hatol ang God. Sa masakim, evil, inggitero, demonyo. Ano pa? Nantok na ako. Ano pa? Ang gaman. Gaman pa. Ano yung next na mangyayari sa'yo? Uy! Eight of Cups. May lalayuan kayo. Maybe place. And then, magiging masaya na yung buhay mo. Makapaglagay ka na ng healthy boundary. Hindi na nang intrude yung mga, wala nang mga pang-intrude na energies or psych attack sa'yo. Maging, ano ka na maging strong yung mind mo. And then, maging sharp and intellectual. Logical. Kasi Queen of Swords Makapaglagay ka na ng healthy boundary. Yan, nasabi ko na. May agila dito. You can fly high. Kasi may agila yun. You can reach your highest goals, your goals in life, your dreams in life. Maging masaya ka na at malaya. Karoon ng freedom. Namumuhay ng masaya. Ang tahimik. Peaceful. At mag-succeed sa mga goals mo, sa mga pangarap mo sa buhay. Makakalayo ka na sa place ba yan? Nalayuan mo? Place? Place? Yeah, it's a place kung saan ka nag-juggling. Punti yung pera mo dyan. Para bang it's a negative place, no? Maybe a toxic place. Full of hardships. Disappointments. Maring dyan mo na-experience yung nagka-trauma ka. Nagka-phobia ka sa place na yun. Naging emotional ka lang dyan. Ito na maging buhay mo. The Sun and Queen of Swords. Wala na mga pang-intrude ng personal life mo. Wala na mga pang-manipula sa'yo. Ano ang wini-wish ni King of Pentacles for you? Yung hindi ka na magtiyaga sa kunting kita sa trabaho o hanap buhay mo na kunti yung income. Instead, maging abundant, maging komportable na yung buhay mo. Ang maging asawa ka na niya, King of Pentacles and Queen of Pentacles. Ang bigyan ka na ng masaganang buhay, komportableng buhay, magandang buhay. Hindi ka na nagtsatsaga sa konting income. Pero matyaga ka daw. Kahit konting income mo. Kaysa wala kang pagkitaan, di ba? Kailangan matyaga. Sa akin dito, ganun din ako Matyaga din ako. Kaysa wala. Ayan. Ayan. So, ano pa?
ang next na mangyari sa situation ninyo, ni person mo. Upright kaya, page of swords. Page of swords. Upright ba yan? Parang, palang upright yun siya, guys. May maging courageous na ano yun, pag-aralan nyo. Maging ano kayo, maging courageous na pag-aralan nyo. Pag-aralan. Pag-aralan, yes. May pag-aralan kayo. Ano, magkasama kayo? Hindi? Oo, magkasama kayong dalawa. May pag-aralan kayo eh. Oo, parang, basta may pag-aralan kayong dalawa. Yan. Together. Baka tungkol sa spiritual. Hindi. Hindi yan spiritual. Ano yan? Mission ninyo. Parang mag-practice ninyo. Upright ba to? Palang pa yan eh. Mission ninyo. Oh, para maging bisa kayo. Master ninyo. May pag-aralan kayo together. So, meron kayong mission together. That's why you will be together. May pag-aralan kayo agad, no? Pag nagsama na kayo. Magkasama kayong dalawa. Ano yung mission ninyo together? Kaya to. Kung paano kumunik sa langit. Sa langit. Yeah. Heaven and earth. Clarified by heaven and earth. Yun na kuha ko eh. Kung paano kumunik sa langit. Humingi ng guide, advice. Kung paano maging connected yung isip mo, yung puso ninyo sa langit. Direct sa God. Para bang kumakausap kayo sa God. Kahit yung isip lang. Pwede yun. Heaven and earth. Kasi may mission na kayo eh. And then, yung may mapag-aralan kayo ng malalim. Mga hindi alam ng iba yan. Mga hidden na kayo lang ang may susi na mabuksan yun. Yung mga kalaman na yun, gagamitin nyo sa mission nyo din. Gagamitin nyo sa mission nyo. See? Sino ba nagagay dito ngayon? Si Elohim. Elohim talaga. Elohim. Elohim na. Alam niyo, Elohim. Si Yahweh pa rin yun. Pero, yan ang tawag ngayon sa kanya sa YouTube tuloy. Sa Israel. Dati Yahweh. Ngayon, Elohim na yung tawag sa kanya. Sa Israel. Kaya Elohim na. Ano pa? Ang bakit pinag-guide ako ni Yahweh? Ni Elohim. Elohim na lang. Kasi, kailangan. Kailangan. Ewan ko ba. Basta ganun. Siya nag-guide dito ngayon. Nantok ako. Hindi ko ma-explain. Ano pa? Ang ano yun? Nandito ka ngayon, God. As in, nandito daw talaga siya ngayon. Through Holy Spirit. Ganun.
Through Holy Spirit. Ayan. Through Holy Spirit. So, ibig sabihin, may Holy Spirit ako sa katawan. Oh. Through Holy Spirit to. Nandito na talaga siya ngayon. Through Holy Spirit. Ayan. Oh my gosh. Sana pa? May ingitira niya, may inggit na naman yan. Kasi may ganon talaga eh. No? Kadalasan pa yung witches. Ingitira. Kaya nag-aaral manghulam, mangbarang, gumawa ng witchcraft kasi yun ang sinusunod nila, inggit nila. Manghalit sila ng inggit. Kaya good luck sa kurluwa nila. So ano pa, ang yun ang hate ko talaga, yung mga gano'n na inggitira, mga halit. No? Na alam niyo yung nagpapadala sa inggit nila. Eh, hindi talaga kasi makatwiran yun. Para sa akin. Yan ang hate ko na klase ng mga tao. Kasi yan ang mahirap pakisamahan ng mga tao. Yung ganyan ng mga tao na pagdating sa unang inggit na ay nag-iba sila, nagiging evil o mang-harm na sila, gagawa sila ng scheme deceit. They cannot be trusted. Ng mga tao yung ganyan. Kadalasan mga traidor yun. Yan ang mga nambabackstab, nananraidor. At mga I really don't like yung mga ganong klase ng tao na they're driven by their envy or inggit. Ayoko ng mga ganon. Darasan pa yung mga sinungaling yan, pati nga sarili nila paniwalain nila sa sinungalingan nila. Talaga nasa evil side talaga sila, nasa evil forces. Pero kung manotice nyo sa light, no, sa side ng light, no, side ng God, yung may mga Holy Spirit, mga honest, totoo, they tell the truth. Hindi mahilig magsinungaling yung mga nasa side ng light. Sabihin naman ng mga evil ng mga tao, tanga, kasi sinasabi niya yung totoo. Pero sila ang tanga kasi sa kakasinungaling nila mapunta sa impyerno yung kaluluwa nila. Sila ang totoong tanga. Full pa. Pulpul. So, ayan. Ito na lang guys for collective reading. Ano bang gusto sabihin sa inyo ni Yahweh? Ay, ni Elohim na lang. Elohim. Elohim. Ano po bang gusto mong sabihin? God, Elohim. Upright po ba yan? Upright. So, upright nantok ako eh. Ayan o. Magsasama kayo ng stable. Komportable yung buhay nyo. Kakaanak kayo niyan. Hindi na tatagal pa at mangyari na yun. So, yan. Ito yung collective reading guys ha. So, ito na lang guys for collective reading.